Catriona. Ay, laban. 1.5 pala yun. Kasi ano, Special. special. Ito yung fresh pupo daw niya. Fixed price? Yan. Wala ng mga ano yun? Sukat. Ito na po yung welda na May ganito ba kayong... May cut ba na ganito sa dito? ano po, sa langugan po. Pero po. Hindi po siya, hindi ko sila kinulong sa diyang ano lang po sila. Sa wild. Yung pinaka-adult or fully grown size nila. Yung usual na nakikita nyo yung mas malalaki dito, imported yung they're from other countries na po galing. Pero ito, sa Palawan na makikita or endemic po yan. And ang tandigan din tinagulan niya pinakamaganda sa 8 uri ng Pest Tigo or ng mga ibon na mahahaba ang balahibo. And dahil nga sa kagandahan po ng tandigan, din na rin yung naging official seal or logo ng Puerto Princesa City since 1970. And yung logo po na yan, nagre-represent po yun ng 66 na Feather or barangay sa buong Puerto Princesa City. Hindi sila masyado makulay pero mas malaki ang pakpak nila. Ang lalaki naman mas makulay ang pakpak po niyan. Yung babae hindi masyado pero medyo mas malaki yung pakpak niya. Tapos may iba po sila maraming. Naman po, meron tayo itong Palawan Yellow Birdwing. Ito sa Palawan na po makikita yung pupa na yan. Malaki. Tsaka yan po ay talagang grand pinakamalaki, pangayag sa pinakamalaking butterfly. Dalawa na ito naman, Asian Forest Scorpion po. So, magkaiba yan silang tatlo. Ito po bagong huli lang, ito isang to. Medyo aggressive siya. Ito Asian. Ito, no ma'am, hindi sila na gut or sipit. Ang panlaban nila is yung stinger or buntot nila. Yan po yung pinapanlaban nila. Pero they don't sting po unless they are threatened or nasaktan. Makikita niyo pero hindi niyo mabibilang kasi more than 50 sila dito. More than 50? More than 50. Kasi gumagalaw. We have 1, 2, 3, Tatlo sila dyan? 4, Oh my God, ang galing. Ito ba? 6, 7, 8, and 12. Ayan o, yan. And then one baby over here po. So dalawa lang sila dyan. Kaya Ayun, yung mga no? sleep insect po na to, totally harmless na sila, hindi nakagat. Pero sila po ay very sensitive creatures, kaya nalagyan namin dito kasi madalas silang mamatay. So, ayan po ang tinatawag nilang pagtik. That is one of the most important traditional forest product. Kaya nandito po yan sa city. So, nanggaling yan siya sa dagta ng Almasiga tree. At ang Almasiga tree po ay tumutubo lamang sa mga higher elevation area at least 2,000 feet above sea level. Tawag nila ito, basal. So, nag-replay po nila ang kanilang song. Tinatawag po nila itong bogit. Ang ibig sabihin ay bird song. The purpose of that lublob po is to catch the spark na nanggagaling po sa clingstone at sa metal. Yes po, mabilis po.
So kahit nandito na sila sa city, hindi sila gumagamit ng posporo at lighter. And yung mga bata po sa kanila, ages 4 and above, marunong na po gumawa ng apoy sa process na yan as part of their survival. So yung process po na yan ay tinatawag nilang santikan na ang ibig sabihin po ay friction. Nandito na po kami sa Baker's Hills kung saan kami po ay may encourage na bumili ng kanilang mga products kasi nakakahiya naman po hindi bumili. Picture ka lang, hindi ka sumupo. Support day. Supportan po natin ang Puerto Princesa, Palawan. Let's go! So ngayon naman po ay kilala po natin ang kapatid, mga kamag-anak ng ibang mga politiko. Ang mga buwayan. Charot! O ito ha, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. So let's see, ano pa yung difference niya from 2013 and last time na nandito ako. Ako po si Alvin, makakasama niyo po mula po dito hanggang sa Ashing House, hanggang sa kulungan po ng ating malalaking crocodiles. Siya po ay si Rio from Luyutuba River, Matarazza, southern part po ng Palawan. Ang sukat niya po ay 17.6 feet long or 5 meters at ibigat po na 600. Kaya po siyang hinuli yung August 4, 1990 dahil nakatakay na kapatay po ng isang mangingisda. At nakumpirma po, nalulok niya yung kanang hindi ng biktima. So hindi po totoo na yung ganito karating crocodile ay kaya pong lumulok na isang buong tao. Hindi po. Ang kaya na po nila ay 1 to 2% po ng kanilang bigat. Hindi po sila malakas kumain, mabagal na po yung kanilang metabolism. Pero kung kayo mag-alala, may matitira pa. Joke lang po. After 5 months sa activity, napatay po si Rio dahil sa internal bleeding at sobrang stress sa kanya pong nag-gain transport. Kilala niyo po ba or naalala niyo po ba si Lolo? Si Lolo po isa nitong lalaking saltwater crocodile na kinilala ng Guinness Book of World Records na pinakamalaking buhay sa buong mundo na may sukat po na 20.3 feet long or 6 na metro. Mas mahaba naman po ng 1 metro kay Rio. Si Lolo po ay hindi po nahuli sa Palawan at hindi po siya dinala sa Palawan. Siya po ay nahuli sa Agusan del Sur sa Mindanao noong September 2011. Pero yung pangalan niya pong Lolo galing po yun sa taga-Palawan, si Mr. Ernesto Lolo Coñate. So yung mga crocodiles po natin, nangingitlog po yan sila isang beses sa isang taon. Tuwing summer, mapipisa po yung kanilang itlog after 90 days, 3 months, or rainy season po sa Pilipinas. So ang Philippine crocodile po kayo po yan ang mga itlog 30 to 40 eggs and saltwater crocodile 40 to 80 eggs. Again, isang beses lang po sa isang taon. Sa wild, hindi po lahat ng itlog po nila nabubuhay or napipisa kasi ng mga predators or nabubugot po yung kanilang mga itlog. So dito po sa crocodile farm, meron po kami breeding area. Kapag nangitlog yung aming mga breeders, nakikipag-patentero po kami sa aming mga crocodiles. Makorek lang po yung kanilang mga itlog at ililipat po dyan sa aming incubation area para i-incubate po yung mga itlog para makabot po namin yung mataas po na porsyento ng mga itlog, mabubuhay or mapipisa. At alam niyo po ba,
sa loob po ng incubators, kayang-kaya po namin manipulahin yung magiging kasarian po ng aming mga crocodiles sa pag-control po ng temperature ng kanilang mga incubators. Philippine crocodile, 30 to 32 degrees Celsius, babae, 33 lalaki. Kapag salt water naman po, iba rin po. 30 to 31 babae, 32 lalaki, 33 babae po ulit. 40 degrees Celsius pataas, masyado na po mainit, balot na po yung itlog. So dito po sa crocodile farm, meron po kami 1,000 plus po ng crocodiles na inaalagaan. Ang makikita nyo lang po, more or less 200, pinakamalaki, kasing laki po ni Rio, skeleton sa labi, buhay na buhay po yun. Ang ginagawa po natin sa kanila, Philippine crocodile, nagpapakawala po kami ng 2 to 3 years old lang po sa kanilang natural habitat sa northern part ng Luzon and western part po ng Mindanao. Sa saltwater crocodile po sa ngayon, wala po kami pakawala. Ang pwede na po namin gawin, magbenta po sa mga licensed farm, hindi po para katayin. Para palakihin lang po nila, kapag nangitlog na pisa, lumaki nyo po, pwede po nilang katayin for skin and for meat. Dito lang po makakabili para hindi po kayo manguhuli po sa wild population, para po sustainable po yung crocodiles po natin. Dito lang po sa mga culture. Hands off po tayo, pakipatay po yung flash ng inyong cameras. Crocodiles, nocturnal animals. Ibig sabihin, mas active po sa gabi, pero hindi po ibig sabihin tulog po sila ngayon. Gising na gising po yung nakikiramdam lamang, kaya hands off po tayo. We'll stay here for 2 to 3 minutes only. Observe silence for welcome to Jurassic Park. Let's begin the elimination round. Pasok na po. May manok, baboy, isda. Makachap-chap na po sa maliit lang po na hiwa para madali po nilang manok. Kasi ang crocodiles po hindi po yung kaya lumuya na po. Diretso lunok na po yun. And align, ay sabi na lang, checkered or scattered po yung kanilang black spots. Dito rin po. At hindi po walang po kayong pagay. Medyo, ano po, faded black and dirty white. Ito po yung pinapakawalan po. Welcome to Jurassic World na po. Walang elimination dito ah. Final round pa po ito. Final round na round. Final round. Okay, sa unang time po sa ating kabila, siya po si Aklan. Ating candidate number 1 po. Ang sukat niya po again 16 feet long, 60 to 70 years old, kaya po nila mabuhay hanggang 100 years. Depende po yun sa kanilang kalusugan at kanilang environment. Eto po sa kabila, siya po si Mar, from Sitio Marabahay sa Rio Tuba, Palawan. Siya po yung nabanggit ko po kanina, naka-attack at nakapatay po ng isang mangingisda. Ayan. Si Mar po, yan. Pareho lang po silang biktima ng mangingisda kasi ang crocodiles naman po, hindi po part ng diet po nila pagkain ng tao. Hindi rin po talaga nila kayang kumilala kung tao po ba o hayop yung kanilang nasa harapan. Basta pumasok sa kanilang teritoryo, aatakin po yan sila. Pagkain po nila dito, 5 to 10 kilos ng karning manok, baboy, isda, baka. 2 beses lamang po sa isang linggo, hindi po araw-araw. Sa katunayan, kaya po nila makasurvive ng isang taon na wala pong pagkain sa wild. Ito po yung ating pinakamalaki po sa buong crocodile farm. Siya po si Makmak. Nahuli po sa barangay Macarascas, dito lamang po sa Puerto Princesa City. Ang sukat niya po ay 17 feet long, halos kasing haba niya na po si Rio, yung skeleton sa labi. Estimated po sa kanyang edad, 70 to 80 years old na po yan siya. Ang taba-taba naman ito. Ang tubig po nila dito yan po ay tubig tabang. Kaya po nila mag-adapt sa tubig tabang and tubig alat. Hindi po tulad ng ating Philippine crocodile, pang tubig tabang lang po sila, wala po silang salt glands na meron po yung ating salt water na nag-filter po sa alat po ng tubig. Eto po si Kalayaan, kaya po Kalayaan, nilipat po siya dito ng araw ng Kalayaan, June 12, 2018. Sa mga gusto pong mag-picture, dito po magandang spot, then doon po yung magkakataon. Dito naman po sa ating next friend, siya po si Kota from Cotabato City, yung pioneer crocodile po natin. Alam mo, parang since 1987, si Kota. Dito rin po sa Cotabato, Ito yung Philippine. for research purposes lamang ng ating Japanese government. Ay, gawin ka naman siya din.
Salamat. Ano yung lamayo? Ang lamayo is langgit po siya. Ayan natin sinasabi. Ano po yung kananin? Ayun kasi ng Palawan po. Langgit po yan siya. Marinated na po siya and then boneless na rin po siya. Pa-check natin dun sa ano. Kasama na, may nahanap siyang ganyan. Magkano to? Mami, ito po ay half kilo, 250. Bilhin tayo dahil Kailan po Pero kayo paano yung ano? Kamayang gabi. Pwede ko ipapako po para sa inyo ng maayos. Tapos sa nag-check in po. Check-in Pwede siya sa box. Pero in-newspaper po masyado. Ito na type ko, pwede ba iluwas yung ganyan? Alam ko sir, parang medyo mahigpit sila ngayon. Pero pwede siya check-in. Pero hindi ko hindi ako sigurado. New career. Oh, ready to be shipped to Mindoro. Mindoro? Oo daw. Ship siya sa Mindoro. At ang lakas ng Love Radio! Yay! So, let's go. Let's go back to Manila. So, that ends our short, fruitful, meaningful, and very full na weekend here in Puerto Princesa. But we're looking forward to ensuring na maging mas bongacious to the maximum levelacious ang 98.3 Love Radio Palawan. Bye everyone!